Pagkatapos nga ng 2 buwan, sa wakas meron na uling bagong chapter ng One Punch Man. Medyo na iba nga lang yung focus ng kwento kumpara sa last chapter. Last chapter nga ay matatandaan natin na kinalaban ni Flashy Flash at Sonic sa Empty Void. Pero hindi nga nila ito magawang matalo. Akala ko nga iyon na talaga yung katapusan ni Sonic. Buti na lang talaga ay biglang dumating si Blast. Sinatikim nga niya ng malakas sa suntok itong si Empty Void. Pero dito nga sa bagong chapter, which is chapter 202, lumipat yung focus ng kwento kay Shiryu. Pinakita nga sa chapter na to kung paano naging pro hero si Shiryu. Excited na tuloy ako malaman kung ano mangyayari sa susunod na chapter, kung itutuloy pa ba yung laban ni Blast at Empty Void, o kung tatapusin na lang off-screen. Pero yun nga, wala tayong magawa kundi magantay. Tignan na lang natin kung ano mangyayari sa next chapter. Pero bago nga natin simulan yung nangyari dito sa chapter 202, huwag nyo munang kalimutang i-like yung video na to. Kung di pa kayo subscriber, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga bagong chapter release ng One Punch Man. Nakita nga natin sa simula ng chapter ay nakalabas na ng hospital si Shiryu. Malamang na hospital siya dahil sa mga injury na natamo niya nung kinalaban niya si Goketsu at Bakusan. Pagkalabas nga niya sa hospital, may natalo agad siyang tiger level threat na monster. Dito nga ipinakita talaga kung gaano siya kalakas dahil tinalo niya yung halimaw ng one hit lang. Pinakita nga rin dito na gusto niya na mag-iisang hero. Nagsimula nga ito nung niligtas siya ni Saitama sa martial arts tournament. Nakakatawa nga dahil sinubukan pa niyang i-search yung Hero Association sa Google. Pero Neo Heroes yung lumalabas sa search results. Medyo nagulat nga siya dahil sa sobrang ikli na panahon. Parang nalaos na nga agad yung Hero Association. Neo Heroes na nga yung mas sikat, pero mas gusto pa rin nga niyang sumali sa Hero Association dahil kay Saitama. Pero naisip niya na i-check na rin kung anong meron doon sa mga Neo Heroes. Parang gusto niya lang subukan kung makakapasa siya. Sabi nga niya, pwede naman daw siya mag-quit pagkatapos. Pero habang tinitignan nga niya yung phone niya, biglang may lumipad na ulo ng halimaw sa tabi niya. Yun pala yung magulang ng Tiger Level Threat Monster na pinatay niya nung una. Parang reference nga to dun sa nangyari nung tinalo ni Saitama si Goketsu. Tapos lumipad yung ulo niya sa stadium. Tapos naglanding doon sa harap ni Shiryu. Pinakita nga rin na yung monster na to is Demon Level Threat. Mas malakas compared dun sa monster na kinalaban niya nung una. Tumingin nga siya agad sa paligid niya para hanapin kung sino yung nakatalo dun sa halimaw. Akala pa nga niya si Saitama yung tumalo dun sa halimaw. Pero ang tumalo pala sa halimaw ay isa sa mga member ng Neo Heroes na nagngangalang Webigasa. Nakita na natin siya dati nung pinakita yung mga silhouette ng top Neo Heroes. Sila yung equivalent ng S-Class sa Hero Association. At pinakita nga na bukod sa sobrang lakas niya, ay kaya niya ring lumipad. Hindi nga masyadong pinakita kung ano talaga yung powers niya. Pero masasabing parang equivalent siya ni Amay Mas ng Hero Association dahil pareho silang idol. Pareho din silang sobrang lakas. Tsaka parang pareho din silang may tinatagong sekreto. Lalo na nung pinakita nga sa isang panel na biglang may ininom na tubig si Webigasa sa kalagitnaan ng interview niya. After nga niyang mamit si Webigasa, pumunta na siya sa Neo Heroes para mag-apply as a hero. Habang nag-a-apply nga siya, pinakita yung kapatid niyang babae na si Suiko na pumunta sa ospital para dalawin siya. Pero nagulat nung nalaman na nakaalis na siya. Nagalit nga si Suiko lalo na nung nalaman na iniwan sa kanya lahat yung bill ng ospital. Ito lang din yung only time na pinakita si Suiko sa chapter na to. Misteryo pa nga kung gaano talaga kalakas si Suiko. Tingin ko nga isa ito si Suiko sa mga magiging overpowered na hero in the future. Pero may mga nagsasabi nga na mas malakas pa daw tong si Suiko kaysa kay Shiryu. Yan din yung dapat nating abangan sa mga susunod pang chapters. Tapos sa next panel nga pinakita na binigyan si Shiryu ng power suit. Ito yung power suit na binibigay ng Neo Heroes sa mga superhero nila. Nung una ayaw pa nga tong suotin ni Shiryu, pero sa huli napilitan din siyang suotin to. Habang suot nga niya ito, bigla itong nasira nung nag-power up siya. Dahil nga dito napilitan siya mag-stay sa Neo Heroes hanggat di pa niya nababayaran yung suit na nasira niya. Ito nga yung naging dahilan kaya naging part siya ng Neo Heroes. Kahit ang gusto naman niya talagang salihan na Hero Association para makasama si Saitama. Sa huling panel nga ipinakita na nakikipagkamay siya kay Metal Bat, na-appoint siya bilang isa sa mga Neo Leader. Napakita nga sa chapter na to na naging malaki talaga yung epekto kay Shiryu nung pagkakaligtas sa kanya ni Saitama. Sobrang na-inspire talaga siya para maging isang hero. Yun nga lang minsan meron talaga mga pangyayari na hindi inaasahan. Pero sana magkaroon pa rin ng chance na magkasama sila sa Hero Association. Isa pa sa nagustuhan ko sa chapter na to, unti-unti nang pinapakilala yung mga members ng Neo Heroes. Pero meron pang natitirang 4 na hindi pa pinapakita. Misteryo pa rin kung gaano sila kalakas at kung kaya ba nilang tapatan yung mga S-Class heroes sa Hero Association. Tingin nyo may i-reveal kaya uling bagong member ng Neo Heroes sa next chapter? O itutuloy na yung laban ni Blast at Empty Void? Share nyo naman yung thoughts nyo sa comment section. And kung nagustuhan nyo tong video na to, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe. See you sa next chapter mga senpai!